At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito ay brief analysis nga tayo para kay chapter 1113. Pero bago tayo magsimula ay pakifollow naman guys sa Facebook page natin, ayan. So yung link nito nandiyan lang kay comment section at saka pati na rin kay may description. So pakicheck na lang. So yun lang naman at simulan na nga natin to. At dito yan magsisimula kay Prince Loki. So dito ay yun sa appearance ni Prince Loki, makikita natin na meron siyang dalawang kinatawan ng mga villain o nakalaban na neto ni Luffy. At ang una na nga dyan ay etong si Kaido. At yung sa pangalawa ay eto na nga yan si Doflamingo. So dito makikita natin na etong si Prince Loki ay parang nakuha niya yung aura o yung sa presensya ba neto ni Kaido. At maliban pa rito ay parang nakuha rin ni Prince Loki pati etong ang ugali dyan ni Doflamingo. So somehow itong katauhan ni Kaido at saka ni Doflamingo parang pinaghalo dyan na sa karakter ni Prince Loki. Pero tignan nga muna natin itong sa side ni Doflamingo. So alam natin kung matatandaan ninyo na itong si Doflamingo ay di ba pinatay niya yung kanyang tatay. At now ay eto napag-alaman nga natin na si Prince Loki pinatay niya rin yung tatay niya para makuha yung legendary devil fruit na pinapasa-pasa sa kanilang mga lahi. So pareha silang mamamatay ng kanilang kalahi o kadugo. Habang sa kabilang banda naman ay dito naman sa side ni Kaido ay kung matatandaan ninyo ay di ba etong si King tinawag etong si Kaido bilang si Joy Boy. So naniniwala etong si King na si Kaido somehow siya si Joy Boy. At sa Wano arc etong si Kaido siya na yung pinaka biggest obstacle ni Luffy na kailangan tapusin. At now ngayon parang medyo nauulit yan sa may Elbaf dahil dito etong si Prince Loki naman ay di ba kiniklaim niya na siya si Sun God. At eto parang pwedeng mangyari na si Prince Loki rin yung pinaka maging obstacle na ni Luffy na kailangan tapusin niya dito na sa may Elbaf. So dito kung mapapansin nyo ay etong ang si Kaido pinaniniwalaan sinasabihan ni King na siya si Joy Boy. Tapos etong si Prince Loki kiniklaim niya na siya si Sun God. At ang interesting kasi dito na etong si Luffy siya talaga yung totoong may-ari ng mga titulo na nga na yan. At ang isa pang nakakatuwa rito kasi kapag may mga lumalabas na characters na mga ganyan yung pinaniniwalaan nga na sila si Joy Boy tapos sinasabi kiniklaim na sila si Sun God ay automatic yan yung nakakaharap ni Luffy. At sa bandang dulo na-realize nila na etong si Luffy siya talaga yung totoong may-ari para nga sa titulo na yan o sa pangalan na yan bilang si Joy Boy at saka yung sa pagiging Sun God. Pero maliban pa dyan, ang isa pang interesting dito ay dahil di ba itong mga higante natin meron nga silang mga kwento patungkol kay Sun God Nika at yan nga yung sinasamba nila. At now etong Sun God na madalas nilang kinukwento ay finally nandiyan na nakatungtong na sa kanilang lugar, sa kanilang bansa. Pero yun nga lang, di pa kasi aware etong mga to na etong si Luffy nga siya na yung totoong Sun God na sinasamba nila dati pa man din. So etong si Luffy di niya rin alamin na siya na yung totoong Sun God. Tapos ayun kung matatandaan nyo pa, etong si Dory at si Brogy di rin sila aware na si Luffy na nga yung Diyos na sinasamba nila. Kasi di ba nung makita nila ay ang si Luffy sa kanyang Nika form, ang sabi nga nila dyan, bakit kamukha ni Luffy si Sun God Nika yung Diyos na sinasamba nila? So parehas both sides walang kamalay-malay na eto na nga yung Diyos na hinihintay nila o yung Diyos na sinasamba nila ay nandiyan na sa may Elbaf. Pero ayan ay sa may Norse mythology etong si Loki pinatay niya si Balder yung Diyos ng Light and Radiance. At dahil dyan ay chinain nga etong si Loki. At maliban pa rito may makikita pa tayong isang account nga o istorya dyan din sa may Marvel na etong si Loki ay trinap naman din siya dyan sa isang puno at ang may gawa niya yung ibang Diyos pa. So dito ay kitang-kita natin na yan yung nangyayari sa current Loki dyan na sa may Elbaf. So etong mga to possible na yan yung mga eksena na pinagbasihan ni Oda para dito sa gagawin niya nga na Elbaf arc. At ang isa pang malupit nga rito kasi kung eto nga yung sa buhay ni Loki sa Norse mythology yung pinagbasihan ni Oda, meron pa naman sa Norse mythology na pinaprophesize o may hula doon na si Loki makakalaya siya. At sa paglaya ni Loki diyan na magsisimula ang Ragnarok at ang katapusan ng lahat. At so now ay dito kay chapter 403 ay sinabi nga ng higante na to na hindi nila pwedeng hayaan na makalaya etong si Prince Loki dahil kapag nangyari yan ay dito na nga magsisimula yung katapusan ng kanilang bansa. At ang isa pang dagdag rito na kinakailangan nga nila yung buong pwersa ng mga higante para lang pigilan ay ang si Prince Loki.
So ito talaga malupit saka malala. Ganong kalakas ba? Etong si Prince Loki, para ganun na lang. Yung takot ng higante at saka yung para pagsamasamahin yung buong pwersa nila para pigilan etong nag-iisang higante na to. Pero ang isa pang malupit dito ay kapag etong si Luffy, siya mismo yung magpalaya dyan kay Loki dyan sa pagkakagapos niya sa mga bakal-bakal na nga na yan. Eh lalo pa ngayon, nag-uusap na etong dalawa. So dito natin malalaman kung tutulungan ba ni Luffy etong si Loki o kung magkakasundo ba yung dalawa o hindi. Pero ayan, na-ilив nga muna natin etong si Loki at punta na nga tayo ngayon dito na sa side na ng Elbaf. At eto ni-reveal na ni Oda yung kabuoang itsura ng Elbaf at may kita nga natin etong napakalaking puno na kung tawagin ay Yggdrasil tree. So itong Yggdrasil tree na ginawa ni Oda ay katulad dyan dito rin sa Norse mythology, sa Yggdrasil tree ng Norse mythology. So parehas itong si Yggdrasil tree ng Elbaf at saka nga itong si Yggdrasil tree ng Norse mythology. In the middle ay meron silang mundo. Kaya nga pininiwalaan na kung itong si Yggdrasil tree ng Elbaf ay dito pinagbasihan kay Yggdrasil tree ng Norse mythology, ay possible nito yung ibang kingdom pa o yung ibang mundo na ito ng Yggdrasil tree nandiyan dyan underwater. Kasi nga diba tumaas lang yung level ng tubig, kaya possible na nalunod nga raw dyan itong ibang mundo pa ng Elbaf o sabihin nga natin yung ibang mundo dyan sa may Yggdrasil tree. So ito parang nga sa iba na hindi pa nakakaalam na itong Yggdrasil tree kasi ng Norse mythology, meron yung 9 realm o meron yung siyam na mundo na kung tawagin. At so ito nga yan, yung Asgard, yung Midgard, Muspelheim, Alfheim at ito yung iba pa, so hindi natin isa-isahin na. Pero dahil pinaniniwalaan nga na itong kay Norse mythology na Yggdrasil tree yung pinagbasihan ni Oda sa pagkakalikha na dyan sa Yggdrasil tree kay Elbaf, kaya possible na may siyam din na realm itong si Yggdrasil tree ng Elbaf. At possible nga raw nito na baka magkahiwa-hiwalay ulit dyan itong Straw Hat Pirates natin. So dito sinasabi na etong si Luffy possible mapunta dyan sa may Asgard at eto namang si Zoro sa may Niflheim, habang etong si Sanji naman sa may Muspelheim. So ito theory pa lang naman, pero mataas-taas talaga yung chance ang pwede mangyari yan. Lalo na etong si Luffy nagsolo na siya nandun na nga siya kay Prince Loki. Tapos etong si Zoro ay di ba balak pang sumunod niyan So syempre kapag sumunod niyan si Zoro, huwag na tayong umasa na tamang direksyon yung pupuntahan niyan. So kaya ang ending talaga niyan, talagang magkakahiwa-hiwalay etong mga to. Tapos kung idadagdag pa dun sa ibang side pa ng Straw Hat Pirates natin, ay di ba pupunta rin na sila dyan na sa may Elbaf. So kaya ayan, sa tingin ko talagang sabog-sabog ulit dyan itong mangyayari sa Straw Hat Pirates natin. But then pagkatapos nga niyan is yan guys, so ito lang muna ang munting analysis natin para dito kay chapter 1130. At ayan ay ulit ay pakifollow naman guys at ang si Facebook page natin para naman sa manga series na ito ni Hunter. Sa may mga trip sa inyo na yung manga series, etong si Hunter x Hunter natin ay ayan, nandun po yan sa may Facebook page natin. So yung link nito nandiyan lang kay comment section sa kay may description. So yun lang naman, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.